Relate na relate ako! Ala, parang nahihilab na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear MOR, ibang kilig sa orig. Dear MOR, alam niyo yung pakiramdam na habang tumatanda ka, saka mo lang unti-unting naiintindihan ng mga bagay na dati, akala mo tama ka? Ganun ako. Nung bata ako, akala ko simple lang ang buhay. Kapag may gusto ka, kukunin mo. Pag galit ka, sisigaw ka. Kapag nasasaktan ka, mananakit ka rin pabalik. Alam ko ganun lang dapat. Hindi ko alam, may mga taong kahit sila na ang nasasaktan, pinipili pa rin tayong mahalin. Lumaki akong may sama ng loob sa tatay ko. Hindi dahil wala siya, kundi dahil pakiramdam ko, hindi niya kami naiintindihan. Lalo na ako. Habang tumatanda ako, pakiramdam ko lahat ng desisyon niya mali. Lahat ng sinasabi niya kontra sa gusto ko. Lahat ng ginagawa niya parang may dahilan para magalit ako. At dahil doon, unti-unti akong lumayo sa kanya. Hindi ko na napansin habang abala kong pinapakita sa kanya kung gaano ko katigas, siya naman itong tahimik na pilit kaming binubuo bilang pamilya. Hindi naging madali ang buhay namin. Maraming gabing walang tulog, maraming panahong kapos. Maraming pagkakataong gusto ko nang umalis ng bahay dahil pakiramdam ko walang nakakaintindi sa akin. Pero sa bawat pagod, sa bawat problema, hindi ko kailanman nakita ang tatay ko na sumuko. At siguro, yun ang hindi ko maintindihan noon. Kung bakit kahit paulit-ulit ko siyang sinasaktan sa salita, hindi siya napapagod mahalin kami. Minsan kasi, may mga taong hindi marunong ipakita ang pagmamahal sa matatamis na salita. May mga taong ipinapakita yun sa tahimik na pagsasakripisyo. Sa overtime, sa pagpupuyat, sa pag-uwi ng pagod pero pipilitin pa rin ngumiti para sa pamilya. At ang masakit, madalas saka mo lang yun nakikita kapag may mga bagay nang hindi mo na kayang bawiin. Daniel na lang ang gagamitin kong pangalan. At ito ang kwento ng pamilya namin at ng lalaking buong buhay naming tinawag na tatay. Daniel, Dexter, umuwi na kayo rito. Ilang beses ko ba kayong tatawagin? Ito na nga po, kala niyo naman layo-layo namin eh. Si kuya kasi ayaw pa tumigil magpatalo sa Uy, text. sinungaling! Ikaw kaya to iyak na iyak kapag natatalo. Oh, ma, ayan na naman siya, oh. Oh, tama na kayong dalawa, ha? Umayos Kasi- na muna kayo ng tayo. May bisita tayo. Bisita? Sino po? Bakit parang seryoso po kayo, ma? Sino po yung lalaki? Magandang hapon sa inyo. Kilala ka ba namin? Maupo muna kayo. Ma, ba't parang nag-iiyak ka? Mga anak, may gusto kong sabihin sa inyo. Nakakatakot naman yata yan, ma. Siya si Ernesto. Tapos po, Siya ang tatay niyo. Siya po? Tatay namin? pero ma, sabi mo matagal na siyang wala ah. Oo nga. At gusto niyang bumawi sa inyo. Totoo po ba yun? Totoo. Totoo. Eh, bakit ngayon lang po kayo dumating? Alam kong mahirap intindihin. At alam kong baka galit kayo sa akin kahit na bata pa kayo. Pero gusto kong subukan na makilala kayo kahit papano. Hindi ka namin kilala. Alam ko at kasalanan ko yun. Totoo bang tatay ka namin? Oo. Bakit hindi ka namin kasama nun? Bakit puro si mama lang? Daniel, Hayaan mo na siya, Lisa. Karapatan niya magtanong. Sagutin mo. Naging mahina akong tao, no?
May mga pagkakataon sa buhay na imbis harapin mo responsibilidad, natatakot kang magkamali lalo, kaya tumakbo ka. Iniwan mo kami? Hindi ko gustong isipin yung iniwan ko kayo dahil ayaw ko sa inyo. Oo, pero umalis ka pa rin. Oo, at araw-araw kong pinagsisisihan yun. Bakit ka bumalik? Dahil napagod na akong mabuhay na wala kayo. Talaga? Hindi madaling gumising araw-araw na alam mong may mga batang lumalaki na wala ka sa tabi nila. Kaya habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may kulang sa buhay ko. Bigla ka na nasusulpo tapos gusto mo, tatay ka namin? Hindi. Hindi ko hinihingi na tawagin niyo agad akong tatay. Hindi ko hinihingi na mahalin niyo agad ako. Ang gusto ko lang, bigyan niyo ako ng pagkakataong makabawi. Paano pag umalis ka ulit? Nga. Hindi na. Promise? Promise. Hindi mo kami lolokohin? Hindi. Kahit magulo kami. Kahit gaano pa kayo kakulit. Kahit na bagsakin kami sa mat? Tutulungan kitang mag-review. Kahit malikot kami. Mas malikot ako nung bata ako. Talaga lang ha? Totoo. Halos linggo-linggo nga akong pinapalo noon dahil sa katigasan ng ulo ko eh. Ala, parehas kayo ni Kuya. Uy! Ay, Ito masyado. ang tagal kong hinintay na mangyari to. Pasensya ka na kung ngayon lang. Ang mahalaga nandito ka na. Teka, marunong ka bang magpalipad ng saranggola? Siyempre naman. Marunong ka ba magbike? Oo. Marunong kang suntukan? Oy, Daniel, Depende kung kailangan. Ma, parang okay naman siya. Sus, hindi pa tayo dyan sure no. Okay lang. Kahit hindi nyo agad ako gusto. Hindi naman sa ayaw. Pero kasi, nakakapanibago eh. Ako rin. Kabado ka rin? Sobra. Talaga? Oo naman. Hmm? Dalawang poging bata biglang haharap sa akin eh. Mas pogi ako kaysa sa kuya ko, no? Uy, ano ka? ano ba? Sige na nga, maupo na tayo. Lalamig ang pagkain. Ako na maghahain. Marunong kang magluto? Kote. Ano ulam? Adobo. Uy, paborito ko yun ah. Kaya nga yan ang niluto ko eh. Ano mo yung paborito ko? Kinikwento kay lagi ng mama nyo. Ano pang alam mo tungkol sa amin? Alam ko na mahilig ka sa comics. Oo. Ikaw Hala. naman, Daniel. Mm. Mahilig kang magkunwaring matapang pero mabilis ka maawa. Uy, hindi ah. Ay nako, totoo yan. Nung Ano? nakaraan nga umiyak yung batang yun dahil namatay yung sisiw Uy, nila ni ma, Junjun. naman oh. Grabe. Alam mo, matagal ko nang pinapangarap marinig ulit yung tawanan sa bahay. Malungkot ka ba dati? Oo. Bakit? Kasi may mga bagay kang marirealize na huli na may mga taong dapat hindi mo pinakakawalan. At kapag nawala sila sa buhay mo, kahit anong pagsisisi mo, hindi mo na may babalik ang oras. Kaya ka bumalik. Oo. Dahil ayokong lumipas ang panahon na hindi ko kayo nakakasama. Dito ka natitira? Kung papayag kayo, Saan ka matutulog? kahit saan na may bakante. Dito ka na lang sa tabi namin ha. Tama, kasya ka pa ron. Oh, mga anak. Ayos lang ba talaga sa inyo? Basta, huwag ka na mawawala ah. Opo nga. Kasi, gusto ko rin, magkaroon ng tatay. Simula ngayon, hindi na kayo mawawala ng tatay. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Lahat. Hindi naging marangya ang buhay namin pagkatapos dumating ni Tatay Ernesto sa bahay. Wala kaming malaking bahay, wala kaming sasakyan, wala ring engranding handaan tuwing birthday. Pero habang tumatagal, unti-unti naming nararamdaman na may isang taong tahimik na nagsisikap para hindi namin maramdaman kung gaano kahirap ang buhay. Maaga siyang umaalis araw-araw. Madalas hindi pa sumisikat ang araw, gising na siya. Naririnig ko pa noon ang kalansing ng kutsara sa kusina habang nagtitimpla siya ng kape. Tapos maya-maya, maririnig ko na ang pag-start ng luma niyang motorsiklo. At kahit antok na antok pa ako noon, sumisilip talaga ako sa bintana kasi bawat alis niya, lagi siyang lumilingon muna sa bahay namin.
Parang ayaw niyang umalis hanggat hindi niya nakikitang maayos kaming natutulog. Noon ko unang naramdaman kung paano magmahal ang isang ama. Hindi siya pala salita. Hindi siya yung tipo ng tatay na laging yumayakap o nagsasabing mahal niya kami. Pero makikita mo sa kanya. Minsan nagtataka ko noon bakit parang hindi siya napapagod. Sa umaga, nasa trabaho siya. Sa gabi, may sideline pa siyang pagkukumpuni ng electric fan at radyo ng mga kapitbahay. May mga pagkakataon pa nga na madaling araw na siyang natutulog tapos gigising ulit ng alas 4 para pumasok. Pero ni minsan, wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Kapag nakikita niya kaming masaya ni Dexter, parang sapat na yun para mawala lahat ng pagod niya. At habang lumalaki kami, lalo naming nararamdaman na hindi lang basta provider si Tatay Ernesto. Siya ang klase ng ama na kayang ubusin ang sarili niya. Masigurado lang na okay kami magkakapatid. Masayang buhay namin nun. Hindi perpekto, pero masaya. Akala namin, habang buhay ng ganun. Isang simpleng pamilya na kahit kapos minsan, sama-sama pa rin sa hapag tuwing gabi. Hanggang dumating ang panahon na nagsimulang magbago si Mama. Madalas ang tahimik. Madalas din sila nag-uusap ni Tatay Ernesto sa kusina ng pabulong. At kahit bata pa kami noon, ramdam naming may mali. Hindi lang namin alam kung gaano kabigat. Pero kung pagbabasihan ko mga naririnig ko sa kanila, seryoso ang sitwasyon. Ernesto, kailangan natin mag-usap. Bakit parang nanginginig ka? Hindi ko alam kung paano sasabihin. May sakit ka ba? Sana ganun lang kasimple. Lisa, kinakabahan ako. Ano ba talaga yan? Buntis ako. Ernesto, Sigurado ka? oo. Lisa, Yan lang ba yung masasabi mo? ilang buwan na? 3 buwan. Bakit ngayon mo na sinabi? Natatakot kasi ako eh. Kanino? Alam mo namang... Hindi. Hindi sa'yo to. Galit ka ba, Sino? Ernesto? Sinong ama ng batang dinadala mo? Pasensya ka na. May relasyon ka? Sandali lang yun. Nagkamali lang ako. Gaano katagal? Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero nangyari. Oo. Kung gusto mo kaming iwan, hindi kita pipigil. Lisa, Naiintindihan ko kung pagod ka na. pagod? Hindi ako napapagod sa inyo. Nasasaktan lang ako. Pasensya ka na. Kailan pa? Nung panahong lagi kang nasa labas para magtrabaho. Lagi kang wala sa bahay. Kaya humanap ka ng iba. Hindi ko sinadya. Pero ginawa mo pa rin eh. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Tama. Pero hindi rin kita kayang kamuhian. Ernesto, Sakit, Lisa. Sobrang sakit. Kasi alam mo buong buhay ko, kailangan meron ako eh. Kailangan dahilan bakit ako bumabangon araw-araw. Tapos malalaman kong may ibang lalaki pala habang pilit kong binubuo yung pamilyang to. hindi ko na alam yung gagawin ko. Ako rin. Pero may isang bagay ako sigurado. Ano yun? Hindi ko kayang pabayaan ang mga bata. Kahit hindi mo anak. Matagal ko nang tinuring na akin sina Daniel at Dexter. At kahit itong batang dinadala mo, handa akong tanggapin yan. Wala siyang kasalanan sa pagkakamali nating matatanda. Bakit mo pa rin ginagawa to? Kasi mahal ko kayo.
Hindi man ako ang tunay na ama. Pero mahal kong bata na parang sarili kong dugo. Ernesto, Hindi ko alam kung bakit ganito kapait ang tadhada minsan. Pero kung maiiwan man ako sa mundong to, gusto kong maalala ng mga batang yun na may isang taong piniling mahalin sila araw-araw. Hindi dahil obligado siya, kundi dahil gusto niya. Hindi namin alam ang usapang yun noon. Mga bata pa kami ni Dexter. Akala namin normal lang lahat. Akala namin masaya pa rin sina mama at tatay. Hindi namin alam, gabi-gabi palang unti-unting nadudurog si Tatay Ernesto habang pilit niya pa rin binubuo ang pamilyang para sa kanya. Please proceed to the emergency room. Ma, mapalakas ka po ah. Kaya ng mama mo yan, di ba? Ernesto, Nandito lang ako. pasensya ka na. Huwag ka lang magsalita. Magpahinga ka. Salamat. Dahil minahal mo ang mga bata. Makakalabas tayo rito. Magiging okay tayo. Pakiusap, Ano yun? huwag mong pababayaan. Sina Daniel at Dexter. At ang baby paglabas dito sa ospital. Palalakihin natin sila ng magkasama. Ayokong mangako. Mahal ko kayo. Lisa! Lisa! Mama, Nurse! manali. Nurse! Dok! Dok, ang asawa ko! Dok! Pakikiranos, Dok, iligtas niyo siya! gagawin po namin ang lahat. Lisa! Lisa! Pagkatapos mawala ni Mama, parang may bahagi ng bahay namin na tuluyan na ring namatay. Nandun pa rin naman kami. Kumakain pa rin sa iisang mesa. Gumigising pa rin araw-araw pero ramdam mong may lungkot na permanenteng nanirahan sa loob ng tahanan namin. At si Tatay Ernesto, pilit niya yung tinatakpan. Hindi ko alam kung paano niya kinaya noon na mag-isang bumangon araw-araw para sa aming tatlo. Siya na ang nagtimpla ng gatas ni Mika tuwing madaling araw. Siya na rin ang natutong magsuklay ng buhok kapag may school program. Siya rin ang gumagawa ng assignment namin kapag hindi namin maintindihan. At kahit hindi niya alam minsan ang ginagawa niya, pilit niya nga aralin para lang hindi namin maramdaman na kulang kami ng magulang. Pero habang lalo siyang nagsisikap, ako naman itong unti-unting lumalayo. Noong una, simpleng pagsagot lang. Hanggang sa naging paglalayas, pakikipag-away, pag-inom. Mga gabing madaling araw na akong umuwi habang naghihintay lang siya sa salas, nakatulala. Halatang galing pa sa overtime pero pinipilit manatiling gising para lang masiguradong ligtas ako makakauwi. At ang masakit, imbis na maawa ako noon, mas lalo ko pa siyang sinasaktan. Kapag pinagsasabihan niya ako, tinataasan ko siya ng boses. Kapag pinipigilan niya ako, pakiramdam ko sinasakal niya buhay ko. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang tahimik lang nakatingin sa litrato namin magkakapatid habang hawak ang isang tasa ng malamig ng kape. Pero kinabukasan, gigising na naman siya. Parang walang pagod, parang walang sakit, parang walang karapatang mapagod bilang ama. At siguro, yun ang pinakamalaking pagkakamali naming magkakapatid noon. Nasobrahan kami sa paniniwalang palaging magiging matatag si Tatay Ernesto. Hindi namin nakita na kahit gaano kalakas ang isang tao, napapagod din pala siyang masaktan ng tahimik. Nandito na pala kayong lahat. Tay, akala namin madalate ka na naman eh. May dinaanan lang ako. Sino po kasama mo? Good evening sa inyo. Sino siya? Siya si Celine. Ah,
Kaibigan mo po? Maupo muna tayo. Ba't kailangan umupo? Simpleng tanong lang naman yun eh. Kuya, relax ka lang. Gusto kong maging maayos tong pag-uusap na to. E di sabihin mo na. Pasensya na kung parang biglaan ang pagpunta ko rito. Ayoko sana maging dahilan ng gulo. Hindi ka pa nga nagsasalita, magulo na agad. Kuya naman. Oh. Tama na. Mga anak, matagal ko nang gustong ipakilala si Celine sa inyo eh. Oh, at bakit? Kasi mahalaga siya sa akin. Ano? Anong ibig mong sabihin na mahalaga? Nagkakaintindihan kami. Gaano kayo nagkakaintindihan? Daniel, Sagutin mo ako. matagal na kaming nakikita. Tay, kayo po ba? Hindi namin gustong itago habang buhay sa inyo. Kaya mo siya dinala rito. Para ano? Para sabihin sa amin na may bago ka ng pamilya? Hindi ganun Eh yun. ano? Kuya, hinaan mo naman yung boses mo. Hindi eh. Gusto kong marinig mismo mula sa kanya kung ano ba talaga tong ginagawa niya. Pagod na akong magtago. Magtago saan? Sa katotohanan, mabilis mong nakalimutan si Mama? Kuya naman. Hindi. Parang pinapalabas na hindi sapat lahat ng ginawa ni Mama para sa atin eh. Hindi ko kinakalimutan ng mama nyo. Pero nagdala ka ng ibang babae dito. Daniel, naiintindihan kong galit mo. Huwag mo akong kakausapin na parang kilala mo ko ha. Kuya, sobra ka na. Ikaw tumahimik ka lang ha. Kasi wala kang pakialam. Hindi totoo yan. At alam mo yun. Tama na nga kayong dalawa. Hindi. Ngayon ka lang yata kasi nagdesisyon na isipin ang sarili mo kaya sige, ilabas mo lahat. Daniel, Alam mo ba kung gaano kahirap mawala ng nanay ha? Alam mo ba, akala mo madali para sa amin na lumaki na wala siya. Tapos isang araw, bigla ka nalang mag-uuwi ng babae dito na parang kayang palitan yung lahat. walang pumapalit sa mama nyo. Meron! Dahil yan ang ginagawa mo ngayon. Kuya, hindi naman siguro Ikaw ha? Tumahimik ka muna dahil bata ka pa. Hindi dahil bunso ako, wala na akong karapatang magsalita. Nakikita ko si tatay gabi-gabi. Nakikita ko kung paano siya mapagod. Nakikita ko kung paano siya umuuwi na hirap huminga pero nagtatrabaho pa rin para sa Oh, sige, kinabukasan natin. anong gusto mo? Anong gusto mo? Hindi, ang Bigyan gusto... na medalya? Hindi, ang Oh. gusto ko lang maintindihan mo na tao rin siya. Tay, gaano na po katagal? Matagal na rin. Ang kapal talaga. Daniel, hindi kita pipilitin tanggapin agad si Hindi Celine. mo kailangang pilitin. Dahil hindi yun mangyayari. Hindi ko gustong sirain ang pamilya ninyo. Hindi! Sira na eh. Nasira simula nang pumasok ka sa bahay. Tama na! ko. Pagod na ako. Buong buhay ko kayong inuna ko. Kayo ang dahilan bakit ako bumabangon araw-araw kahit halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko sa pagod. Pero minsan, gusto ko rin maramdaman na tao ako. Na may karapatan din akong sumaya. At kailangan mo gawin yun. Kapalit ng alaala ni Mama. Hindi ko siya kinakalimutan. Pero hindi mo kailanman mapapalitan si Mama. O ano? Wala ka man lang sasabihin? Walang araw na hindi ko siya naisip. Walang araw na hindi ko hiniling na sana nandito pa rin siya. Ang mama niyo. Pero matagal na siyang wala, Daniel. At habang kayo lumalaki, ako naman ito unti-unting nauubos mag-isa. Hindi namin hiningi na magsakripisyo Alam ka! ko! At ginawa ko yun dahil mahal ko kayo. Tay, Pero hindi ibig sabihin nun bawal na ako maging masaya kahit minsan. Kung pagiging masaya mo ang kapalit ng respeto namin kay Mama, huwag na lang. Kuya, tama na. Hindi. Dahil simula ngayon, huwag mong asahan na tatanggapin ko yan sa bahay na to. Ernesto, baka masabuting umalis na muna ako. Celine, Hindi, sige! Umalis ka! kuya, sobra ka Hindi, na mas talaga. mabuti yun! Kung gusto niyo magpanggap na okay lang lahat, edi sige kayo na! Pero hindi ako magbubulag-bulagan dito. Diyan na kayo. Lalabas muna ako, hindi ko na gusto yung hangin dito. Tay, kuya. Tay, kaya mo na siya. Tay, pasensya na po. Naintindihan ko naman siya. tay, nasasaktan ka ba, tay? Sanay na ako.
Pagkatapos ng gabing yun, parang may permanenteng lamat ng naiwan sa bahay namin. Hindi na naging pareho si Tatay Ernesto. Mas lalo siyang naging tahimik. Mas madalas siyang mapuyat. At kahit halatang pagod na siya sa trabaho, pinipilit pa rin niyang kumayod na parang walang nangyayari. Siguro dahil pakiramdam niya kapag huminto siya, tuluyan ang mawawasak ang pamilya namin. Pero may hangganan din pala kahit ang pinakamatibay na tao. Isang gabi, habang nasa trabaho siya, bigla na lang siyang bumagsak. Na-stroke si Tatay Ernesto. Naalala ko pa nung unang beses namin siyang makita sa ospital. Halos di ko siya makilala. Nakahiga lang siya ron. Nakakabit ang kung ano-anong tubo sa katawan. Habang pilit niyang ginagalaw ang kaliwang kamay na halos hindi na sumunod sa kanya. At unang beses yata sa buhay ko nun, nakita kong takot na takot siya. Hindi dahil baka mawala siya, kung hindi dahil baka hindi na niya kami kayang alagaan. Pagkatapos nun, nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng buhay niya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Dugo at laman. Therapy araw-araw. Paulit-ulit na pag-aaral magsalita. Paulit-ulit na pagpilit tumayo kahit nanginginig ang tuhod niya. Minsan maririnig ko siyang naiiyak sa kwarto habang sinusubukan niyang bigkasin ng maayos ang pangalan naming magkakapatid. At bawat pagkakataong hindi niya mabuo ang salita, makikita mong unti-unting nadudurog ang pride niya bilang ama. Pero hindi siya sumuko. Kahit hirap na hirap siyang maglakad, pipilitin niyang asikasuhin si Mika para sa school. Kahit nanginginig kamay niya, pinipilit pa rin niyang magluto ng almusal namin. Kahit halos hindi na niya maigalaw katawan niya minsan, sisiguraduhin pa rin niyang may pagkain kami sa mesa. At doon ko unang naisip, siguro, sobra niya talaga kaming mahal. Kasi kahit unti-unti nang bumibigay katawan niya, mas iniisip pa rin niya kung paano kami mabubuhay kapag sumuko siya. At habang pinapanood ko siyang pilit bumangon araw-araw kahit halos ubus na siya, hindi ko alam, napapalapit na pala kami sa trahedyang tuluyang dudurog sa pamilyang pilit niyang iniligtas buong buhay niya. Tay, ako na po dyan. Ako na magluluto. Ay, ako pa. Pero nanginginig na naman po yung kamay niyo. Oh. Konting panginginig lang to. Hindi naman ako baldado. Tay naman eh. Aray ko! Ay, nasugatan po kayo? Hindi. Mainit lang. Umupo muna po kasi kayo, please. Kapag umupo ako, lalo akong manghihina eh. Ay, aga-aga. Pakiingay. Nagluluto si tatay, kuya. Siya? Daniel, gising ka na pala. Teka, bakit ba kasi pinipilit mo yung sarili mo, ha? Hindi mo naman kailangan gawin lahat. Kailangan kong bumalik sa dati. Ano bumalik sa dati? Hindi mo na kayang gawin yung mga ginagawa mo noon. Kuya naman. Hayaan mo na siya. Hindi, tay. Real talk na tayo, ha? Simula nung ma-stroke ka, halos hindi ka na nga makalakad ng maayos, eh. Tapos pipilitin mo pa rin magluto, magtrabaho, kumilos na parang walang nangyari. Ayokong maging pabigat. Ano sa tingin mo yung Kuya! nangyayari? Oh, Ayos lang. Ayos lang, Mika. Anak. tingnan mo yung sarili mo. Hirap kang magsalita. Hirap kang humawak ng plato. Hirap kang tumayo ng matagal. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na hindi mo na talaga kaya? Hanggat humihinga ako, may kaya pa akong gawin para sa inyo. Yan! Para sa amin na naman. Mika, lahat na lang para sa atin. Hindi mo ba kaya isipin yung sarili mo kahit minsan? Kapag naging magulang ka, maintindihan mo rin ako. Teka, huwag mo kong sesermonan. Nagtatanong lang ako. Tay, ibaba mo muna yan. Tay!
Anong nangyayari? Pasensya na. Nadulas sa kamay ko. Kita mo na? Kita mo yung sinasabi ko? Hindi mo na nga kasi kaya. Daniel. Hindi ka na dapat nagpupumilit eh. Tignan mo! Pati simpleng plato, hindi mo na mahawakan. Tama na sabi, kuya. Hindi! Nakakapagod na kasi makita siya nagpapakabayan eh. Tapos tayo rin yung mahuhirapan sa huli. Kuya, sobra na yung mga sinasabi mo. Bakit totoo naman ah? Ano pa bang gusto niya patunayan? Na kaya niya pa? Na malakas pa rin siya? Hindi ko kailangang patunayan. Ay bakit hindi ka tumigil? Kasi natatakot. Tatakot? Saan ka natatakot? Natatakot akong dumating ang araw na wala na akong silbi sa inyo. Natatakot akong makita ninyong unti-unti akong humihina habang wala akong magawa. Buong buhay ko, nasanay ako ang sumasalo sa inyo. Ako ang tatrabaho. Ako ang gumagawa ng paraan kapag may problema. Ako ang tumatayong matatag kapag may bagyo sa buhay natin. Tapos, isang iglap lang. Halos hindi ko na maigalaw kalahati ng katawan ko. Tay, Alam mo ba kung gaano kasakit para sa isang ama na maramdaman na pabigat na lang siya? Alam mo, drama mo, hindi ka naman namin pinapalayas eh. Pero ramdam kong unti-unti niyo kong tinitingnan bilang obligasyon at ayokong umabot sa punto na ganon. Alam mo, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo hanggang mamatay ka. Kahit kailan, hindi naging pabigat ang pagiging tatay ko sa inyo. Kahit gaano kahirap, kahit ilang trabaho pa yan, kahit ilang gabing wala akong tulog, hindi ko kailanman inisip na pabigat kayo. Kasi kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw. Kayo ang dahilan bakit gusto kong mabuhay pa. Ay, please. Kaya kung kailangan kong magtiis ulit, matutong maglakad, gagawin ko. Kung kailangan kong uliting magsalita kahit nahihirapan ako, gagawin ko. Kung kailangan kong ubusin ang natitira kong lakas para lang siguraduhin okay kayo, gagawin ko. Pero bakit parang kasalanan pa namin kapag napapagod ka? Hindi ko sinabi yon. Pero yun yung pinaparamdam mo. Kuya! Ano? Simula bata kami. Wala ka ng ibang ginawa kundi akuin ang lahat. Tapos ngayon, gusto mo pa rin gawin lahat kahit halos hindi mo na kaya? Hindi mo ba naiisip na nakakasakal ka na minsan? Pasensya na. Hindi yun ang intensyon ko para sa inyo. Di. Huwag ka na humingi ng pasensya. Magpahinga ka na lang. Kuya, bakit ba ganyan ka kay tatay? Dahil may mga bagay kayong hindi Hindi naiintindihan. lang ikaw ang nasaktan dito. Hindi mo alam yung nararamdaman ko. Hindi mo rin alam yung nararamdaman niya. Tama na kayong dalawa. Tay, mupo ka na po. Umayos lang ako. Tay, umiiyak ka ba, Tay? Hindi. Napagod lang ako siguro. Pagkatapos ng mga tagpong puno ng sigawan at samaan ng loob, unti-unti nang naging estranghero si Tatay Ernesto sa loob ng sarili naming bahay. Nandun siya palagi. Naririnig ko pa rin ang mahina niyang ubo tuwing madaling araw. Naririnig ko pa rin ang tunog ng tungkod niya kapag pilit siyang naglalakad papunta sa kusina. Nakikita ko pa rin siyang nakaupo sa lumang sofa habang tahimik na nanonood ng TV kahit halatang wala naman siya talagang pinapanood. Pero kahit magkalapit kami, parang napakalayo na namin sa isa't isa. Dumating sa puntong halos hindi na kami nag-uusap. Kapag kakain ako, saka siya aalis ng mesa. Kapag nasa sala siya, ako naman ang papasok sa kwarto. At sa tuwing susubukan niyang magsimula ng simpleng usapan tulad ng, "Kumain ka na ba?" "Oo." "Ingat ka mamaya." Ang nabibigay ko na lang sa kanya ay maikling sagot. Maikling tingin. Maikling pasensyang
unti-unting nauubos. Pero kahit ganun ako kalamig sa kanya, hindi siya tumigil maging ama. Kapag gabi at hindi pa ako nakakauwi, naghihintay pa rin siya sa sala kahit hirap na katawan niya. Kapag umuulan, magte-text pa rin siya kung may payong ako. Kapag alam niyang gipit ako, bigla na lang may perang nakapatong sa mesa ko. Kahit alam kong siya mismo halos wala nang maitabi para sa sarili niya. At siguro, yun ang mas lalong nagpapagalit sa akin noon. Yung pakiramdam na kahit anong itulak ko sa kanya palayo, pinipili pa rin niya kaming mahalin. Kahit dumating ang araw na tuluyan ang sumabog ang lahat. Isang araw na nagsimula sa simpleng tensyon, simpleng init ng ulo, simpleng pagtatalo. Pero yung pala ang araw na habang buhay kong pagsisisihan. Dahil hindi ko alam, yun na pala ang huling araw na maririnig ko ng buo ang boses ng lalaking buong buhay akong tinawag na anak. Kuya Daniel? Gabi na. Saan ka galing? Huwag yun na akong tanungin. Daniel, Ano na naman? halika muna rito. Mag-usap tayo. Wala akong gana. Hindi pwedeng habang buhay mo na lang akong iniiwasan sa sarili kong bahay. Bakit? Ano gusto mo marinig? Na okay tayo? Natanggap ko na lahat? Hindi ko hinihingi yun. Pero yun yung gusto mo mangyari. Kuya, kalma lang. Okay ba kailan pwede? Pagod na akong habulin ka, Daniel. Ako rin. Pagod na ako. Pagod na ako. Dahil pakiramdam ko, lahat ng kilos ko mali sa bahay na to. Hindi kita kinokontrol. Hindi. Simula bata ko, ikaw ang nagdidesisyon para sa akin. Kung sinong kakaibiganin ko, anong oras ako uuwi, anong klaseng buhay dapat meron ako. Dahil responsibilidad kitang gabayan. Hindi ko kailangan yung gabay mo. Pero kailangan mo ng pamilya. Pamilya? Huwag mo akong sermonan tungkol sa pamilya. Kung ikaw mismo, hindi mo kayang respetuhin ang alaala ni Mama. Ilang taon na tayong umiikot sa galit na yan. Dahil hindi mo ko naiintindihan. Ikaw ang ayaw umintindi. Dahil ayoko makita ka nagpapanggap na masaya habang parang walang nangyayari sa buhay natin. Hindi ako nagpapanggap. Anong tawag mo sa pagdadala mo ng babae dito? Tao lang din ako, Daniel. Pagod na rin akong mag-isa. Pagod na akong matulog sa kwartong tahimik. Pagod na akong gumising araw-araw na ako lang mag-isang humaharap sa lahat. Pagod na akong pilit maging matatag habang unti-unti na akong bumibigay. Hindi namin hinihingi lahat ng sakripisyo mo. Pero binibigay ko pa rin dahil mahal ko kayo. Iti sana tumigil ka. Hindi ganun kadali maging magulang. Hindi rin ganun kadali mawalan ng nanay. Tama na please, kuya. Tay, maawa naman kayo. Hindi nyo kasi nagigits eh. Lahat na lang kailangan intindihin siya. Paano naman ako? Paano naman lahat ng galit na kinikimkim ko simula nung bata ako? Kaya nga gusto kong mag-usap tayo. Di na. Huli na para dun. Hindi pa huli hanggat buhay tayo. Ako na lang yung aalis. Kuya, wag! Daniel! Tay, huwag kang tumakbo, Tay. Daniel! Anak, sandali lang! Hayaan mo ako! Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng ganito. Bitawan mo ko, sabi! Makinig ka muna! Sabi na bitawan mo ko! Diyos ko. Nay! Nay! Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Tay, tignan mo! Tay! Diyos ko, ang daming dugo. Tay, tignan mo ko, tay! Hindi, tay! Sorry! Please, hindi ko sinasadya, tay! Daniel! Huwag kang magsalita! Tulungan niyo siya! Anak! Tulungan siya! Sorry!
Sorry talaga. Akala ko matutulog. Hindi ko alam. Tay! Tingnan mo. Tay! Tay, huwag ka pipikit. Huwag ka pipikit. Narinig mo ako. Please, huwag ka pipikit. Umiiyak. Tay, natakot ako, Tay. Tay, patawarin mo ako, Tay. Tay, kahit murahin mo ako. Kahit iwan mo ako, Tay. Pero huwag ganito, please. Tay. Hindi ako. Galit. Huwag ka na magsalita. Tay, nandito lang ako, Tay. Tay, nandito lang ako. Tay. Darating na yung ambulansya, Tay. Darating na yung ambulansya, Tay. Kuya, Kapit ka kuya, lang. hawakan mo siya, kuya. Hindi kita iiwan, Tay. Hindi kita iiwan. Narinig mo ba ako? Hindi kita iiwan. Salamat. Hindi, huwag ka magsalita ng ganyan, please. Please, huwag mo akong iiwan. Hindi ko maalala kung paano kami nakarating sa ospital nung gabing yun. Natatandaan ko lang, puro dugo. Dugo sa kalsada, dugo sa mga kamay ko. At ang nanginginig kong katawan habang pilit kong hinihiling na sana panaginip lang lahat. Pagdating namin sa emergency room, parang huminto ang mundo ko. May mga nurse na nagtakbuhan, may mga doktor na sumisigaw ng kung ano-anong medical terms na hindi ko naman maintindihan. May tunog ng stretcher, may tunog ng monitor, may umiiyak, may nagdadasal. Pero sa gitna ng lahat ng ingay na yon, isang bagay lang ang paulit-ulit na sumisigaw sa isip ko. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagtulak sa kanya. Ako ang dahilan kung bakit duguan siyang nakahiga sa ospital habang hirap na hirap huminga. At habang nakaupo ako sa labas ng operating room, doon ko unang naramdaman ng totoong takot. Hindi takot mapagalitan, hindi takot makulong, kundi takot mawala ng ama. Naalala ko lahat ng pagkakataong sinigawan ko siya. Lahat ng gabing pinagtabuyan ko siya. Lahat ng beses na tinrato ko siyang parang kalaban kahit buong buhay niya, kami pinili niya. At habang mas naiisip ko lahat ng yun, lalo akong nadudurog. Dahil sa unang pagkakataon, handa ko nang sabihin sa kanya na mahal ko siya. Handa na akong mag-sorry. Handa na akong ayusin ang lahat. Pero habang nakasara ang pinto ng operating room, unti-unti ko nararamdaman ang pinakakinatatakutan ko. Na baka huli na ang lahat. Na baka hindi ko na ulit marinig ang boses niya. Na baka ang huling alaala niya sa akin ay yung gabing tinula ko siya palayo habang pilit niya lang akong hinahabol bilang ama. At wala nang mas mabigat na parusa kaysa sa mabuhay habang daladala mo ang posibilidad na ikaw mismo ang dumurog sa taong pinakamamahal ka. Please proceed to the emergency room. Oras na po ng pahinga eh. Kahit saglit lang, please. Tay. Huwag ka na magsalita, please. Magpahinga ka muna. Umapit ka. Tay. Tay, sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Galit lang ako. Hindi ko naman alam na. Alam ko. Hindi. Tay, hindi mo alam kung gaano ko gustong bawiin lahat. Lahat ng sinabi ko sa'yo. Lahat ng ginawa ko. Tay, kung pwede ko lang balikan yung gabing yung gagawin ko, Tay. Tay, sorry talaga. Sorry. Huwag kang umiyak. Tay, paano di ako iiyak? Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo. Hindi ka na makahinga na maayos. Ako yung may kasalanan nito eh.
Anak, Wag. Wag mo ko tawagin anak kung ganito ang ginawa ko sa iyo. kahit kailan, anak pa rin ang tingin ko sa'yo. Tay, Yan, may kailangan kang malaman. hindi, wag. Tay, wag mo na please. Pag-usapan na lang natin niya kapag okay ka na. Wala na akong maraming oras. Hindi. Wag mo sabihin niya, wag. Makinig ka muna. Matagal ko nang gusto sabihin sa inyong magkakapatid ang totoo. Anong totoo? Hindi ako ang tunay niyong ama. Ano? Hindi ko kayo kadugo. Tay, ano ba sinasabi mo? Totoo. Noong una akong bumalik sa buhay niyo, alam kong hindi ako ang ama niyo. Hindi. Alam niyo ng mama niyo. Hindi, nagsisinungaling ka lang. O baka, siguro sa gamot Hindi lang ako yan. nagsisinungaling. Pero bakit? Ba't mo ginawa lahat ng yun? Bakit mo kami inalagaan? Bakit mo kami pinalaki? Kasi mahal ko kayo. Hindi, tay. Imposible yun, hindi. May isa pa akong hindi sinabi sa inyo. Tay. Bawag ako, Daniel. Bata pa lang ako. Sinabi na ng doktor na hindi ako magkakaanak kailanman. Tay. Hindi ako magkakaroon ng sariling anak. Hindi ako magkakaroon ng pamilya. Tatawag sa akin ng tatay. Yun pala yung narinig ko nung bata ako. Nakakala ko simpleng pagtataksil ni mama sa iyo. Nakakala ko kaya nagawa ni mama yun dahil may mapagkukulang ka sa kanya. Nung nakilala ko ang mama niyo, alam niya lahat. Tay. At nung pinakilala niya kayo sa akin, hindi ko alam bakit bigla akong naramdaman na gusto kong maging ama ninyo. Hindi dahil obligato ako. Hindi dahil kailangan. Kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Naramdaman ko may dahilan bakit ako nabubuhay. Tay, please, tama na. Hindi ko na to kaya, tay, tama na. Alam ko galit ka sa akin buong buhay mo. At hindi kita sinisisi. Marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakataong hindi ko nasabi ko gaano ko kayo mahal. Pero, Daniel, walang araw na pinagsisihan ko kayong magkakapatid. Kahit hindi ko kayo kadugo, kahit alam kong may ibang lalaking tunay na ama ninyo, pinili ko kayong mahalin na pinili ko kayong panindigan. Pinili kong maging tatay. Bakit? Ba't hindi mo sinabi agad sa amin? Kasi natakot ako, Daniel. Saan tayo? Saan? Na baka kapag nalaman ninyo, mawalan ako ng karapatang tawag. Ama ninyo. Tay, ako dapat ang humingi ng tapad, hindi ikaw.
Ang sama-sama akong anak sa'yo. Sinigawan kita, pinalungkot kita. Ngayon nalaman ko lahat. Tsaka ako na-realize kung gaano mo kami kamahal. Anak, hindi ako karapat-dapat na maging anak mo. Mong sabihin yan. Totoo tayo, totoo. Ikaw ang nagpakapagod para sa amin. Ikaw ang nag-alaga sa amin. Ikaw tumayong ama buong buhay namin kahit wala kang obligasyon. Tapos, ako pa mismo dahil na bakit ka nandito ngayon. Tingnan mo ako. Tay. Hindi ko man kayo naging anak sa dugo. Pero kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay. Tay, please. Please, huwag mo kong ibo. Kailangan pa kita. Hindi pa ako nakakabawi sa Tay. Hindi ko pa nasabi na maayos na mahal kita, Tay. 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 Salamat. Tay. 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 Sir, please, lumayo muna po kayo. Tay, gumising ka, please. Please, huwag mo akong iwan. Tay, hindi mo tayo okay. Tay, hindi mo tayo okay. Tay. Tay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay bumisita dito. Sa tuwing tumatapat ako sa puntod niya, pakiramdam ko bumabalik lahat. Yung ospital, yung dugo sa mga kamay ko, yung huling pagkakataong tinawag niya akong anak, kahit ako mismo ang dahilan kung bakit siya nawala. Ang hirap pala mabuhay kapag puno ka ng pagsisisi. Kasi kahit anong gawin mo, walang rewind sa buhay. Walang paraan para balikan ng mga panahong dapat mas naging mabuti kang anak. Madalas naiisip ko, paano kaya kung niyakap ko siya nung gabing nag-away kami? Paano kaya kung pinakinggan ko siya? Paano kaya kung mas inintindi ko lahat ng sakripisyong tahimik niyang pasan para sa aming magkakapatid? Huli ko nang nakita kung gaano niya kami kamahal. Habang lumalaki kasi ako, akala ko dugo ang sukatan ng pagiging ama. Akala ko ang tunay na tatay, yung taong may pareho mong apelido at dugo. Pero mali pala ako. Dahil may mga lalaking hindi man kadugo, pero kayang ibigay ang buong buhay nila para sa mga batang pinili lang nilang mahalin. At si Tatay Ernesto, yun siya. Hindi siya perpekto. Napapagod din siya. Nasasaktan din. Natatakot din. Pero sa kabila ng lahat, pinili niya pa rin kaming mahalin araw-araw nang walang hinihinging kapalit. At habang tumatanda ako, lalo kong naiintindihan na hindi pala madaling maging magulang. Hindi biro ubusin ang sarili mo para sa ibang tao. Hindi biro magmahal ng ganung kalalim. Kung may isang bagay man akong gustong maalala ng mga taong makakarinig ng kwento namin, sana wag niyong hintaying mawala ang isang tao bago niyo iparamdam kung gaano siya kahalaga sa inyo. Dahil minsan, ang mga taong tahimik lang nagmamahal, sila pa ang may pinakamalalim na pagmamahal na kayang ibigay. Habang buhay kong dadalhin ng kasalanang ako ang naging dahilan ng pagkawala niya. Pero habang buhay ko ring dadalhin ang katotohanang minsan sa buhay ko, nagkaroon ako ng ama na piniling mahalin ako kahit wala siyang obligasyon. At marahil yun ang pinakamapait at pinakamagandang bahagi ng kwento namin. Habang buhay kong hinanap ang lalaking tunay kong ama, pero hindi ko nakita na nasa harapan ko na pala siya buong buhay ko, kahit hindi ko kadugo. Dear M.O.R. Ang mga kwento
ng puso mo. Hashtag Dear MOR, Dugo at Laman.